5 proven technique para balik-balikan ka ng mga customer mo. Number 1, call them on their first name. Alam mo kanegosyo, napakalaki ng advantage kapag alam mo kung ano ang pangalan ng taong bumibili sa'yo kasi sila yung mga tao na tumatangkilik diyan sa negosyo mo. Ibig sabihin kanegosyo, sila yung mga tao na posible maging future suki mo. Subukan mong ilagay yung sarili mo sa posisyon ng mga customer mo. Ikaw kanegosyo, di ba kahit naman ikaw may tindahan ka, may sari-sari store ka, o may kahit anong klase ng negosyo ka, na-experience mo pa rin na bumili sa negosyo o sa tindahan ng iba. Hindi ba napakasarap sa pakiramdam kapag yung business owner, tinatawag ka sa pangalan mo, "Oy Mark, kamusta ka na? Ano sa'yo ngayon?" Hindi ba napakasarap sa pakiramdam na napaka-welcoming mga kanegosyo, hindi ba? Parang pakiramdam mo, komportable kang bumili sa tindahan niya kasi tinatawag ka niya sa mismong pangalan mo. Hindi ba napakagaan sa pakiramdam kanegosyo kapag gano'n? Kapag ganyan ang ginawa mo, siguradong babalik at babalik sa'yo ang mga customer mo. Number 2, product knowledge kanegosyo. Dapat you are knowledgeable enough para sa mga produkto na binebenta mo. Dapat alam mo yung presyo, alam mo kung para saan yon, at alam mo syempre kung saan ba matatagpuan yung produkto na binibili niya. Halimbawa ganito kanegosyo scenario, may bumibili sa'yo, chichirya. Tatawagin mo pa sa magkano nga ulit ito? Diba? Doon pa lang, kiss na kaagad tayo sa customer. May mga customer na mamadali. Iba naman yan. Tindera, hindi alam kung magkano yung tinitinda. Diba? Dapat alam mo kung ano yung presyo ng bawat panindang tinitinda mo. Diba? Pagkatapos, alam mo rin kung para saan ba to. Halimbawa, may bibili sa'yo ng gamot. Hindi mo alam kung para saan ba itong gamot na to, di ba? Ay, meron po ba kayo para sa sakit ng tiyan? Hindi mo alam kung anong klase ng mga gamot yung para sa sakit ng tiyan. Di ba? Kailangan pag-aralan mo yung kanegosyo. Isa pa, dapat alam mo kung saan matatagpuan yung produkto na hinahanap niya. Sa sobrang dami mong paninda dyan sa tindahan mo, hindi mo na malaman kung saan nakalagay o saan mo tinago yung produkto na kailangan ng customer mo. Dapat kanegosyo, alam mo lahat yan. Dapat you are knowledgeable enough para sa ganyang klase ng mga produkto, di ba? Kasi malaki ang advantage kanegosyo kapag meron kang sapat na kaalaman sa mga produktong binibenta mo. Mas madali mong maimamarket sa mga customers mo yung mga paninda mo. Kung wala man sa tindahan mo yung produkto na hinahanap ng customer mo, mas mabilis kang magkakaroon ng recommendation para sa mga alternative products na bibilin ng customer mo. Wala akong ganito pero pwede to. Diba? O imbes na pupunta pa siya sa kabilang tindahan, hindi na siya lalayo, hindi na siya aalis sa tindahan mo kasi meron kang na-recommend sa kanya na alternatibong produkto at yun na lang ang bibilin niya. Hindi ba? Kapag ganyan ka negosyo, mas komportable na bumili sa'yo yung customer mo. Sa ganung paraang ka negosyo, mas mabilis mong makukuha yung tiwala ng mga customer mo. Kasi kapag kunyari meron kang suki tapos aware siya na talagang knowledgeable ka sa mga produkto, sa mga paninda mo, kapag halimbawa nagkaroon na sakit yan, inutusan niya yung anak niya. Nilalagnat ako, bili mo nga ako ng BioFlu. Paano kapag walang BioFlu? Basta bumili ka, doon ka sa tindahan ni Kuya Mark, alam niya na kung ano ibibigay niya sa'yo. Diba ka negosyo? Napakalaki ng tiwala sa'yo ng mga tao na nasasakupan ng tindahan mo, diba? Kasi yung simpleng pag-uutos niya sa anak niya, doon kagad siya tinuro sa tindahan mo at hindi siya tumuro ng ibang tindahan kasi aware yung magulang niya na talagang alam mo kung ano yung mga produkto na binibenta mo. Diba? Napakagandang advantage niyan para sa negosyo mo. Number 3, smile ka negosyo. Alam mo ka negosyo, ang pagngiti ay ang magsisilbing pinakamalupit mong sandata para sa mga masusungit at intrimitidang customer dyan sa tindahan mo. Kasi meron talagang mga tao na bumibili sa tindahan mo na makita mo palang hindi mo na gusto yung presensya nila, di ba? Makita mo palang yung mukha nila, yung hilatsin ng mukha nila, talagang medyo parang iba na yung aura, iba na yung dating sa'yo, di ba? Pero suki mo, regular na bumibili sa'yo at hindi nangungutang ang negosyo, di ba? Masungit lang talaga. Kaya ang smile is your best weapon ka negosyo. Number 4, customer basic information. Ibig sabihin ka negosyo, magkaroon ka ng at least small conversation sa mga customer mo. Yung small chit-chat man lang ba, di ba? Kunyari may nagpapaload sa'yo, syempre kukunin mo yung number. Pagka kinuha mo yung number, kukunin mo rin yung pangalan niya, syempre. Sabi mo, "Sir, okay lang ba kunin ko yung name mo para isi-save ko na dito sa phone ko or dito sa record book ko para sa susunod na magpapaload ka ulit, matik na, di ba?" So, ang tatandaan mo na lang yung number niya, yung pangalan niya, at yung mismong pinapaload niya, di ba? Para kapag kunyari, naubusan siya ng load, may isip niya,
ay, doon ako kay Kuya Mark magpapaload kasi may number na ako sa kanya, may pangalan na ako sa kanya, o di ba? Hindi na siya mag-iisip na pumunta pa sa kabilang tindahan kasi doon sa ginawa mo sa kanya, yung pagkuha mo ng information niya, alam niya sa sarili niya na magiging mabilis na lang yung transaksyon kapag ka pumunta siya sa tindahan mo at doon siya nagpa-load sa'yo. Ayan ang importansya ng kanegosyo. Isa sa mga tekniko yan sa pagpaparami ko ng customer. Number 5. At pinaka-importante sa lahat ka negosyo, change your mindset. Alam mo, kung ikaw pakiramdam mo mas mataas ka sa mga customer mo, kinakailangan ka negosyo, baguhin mo yan. Especially kung ikaw ay galing sa high ranking position sa mga magagandang kumpanya, tapos maganda-ganda yung naging career mo doon, mataas ang naging posisyon mo, nagretiro ka, naisipan mo magtayo ng negosyo, tindahan, sari-sari store to be exact, kailangan ka negosyo, baguhin mo yung mindset mo. Kasi ang realidad sa ayaw at sa gusto mo, kapag nagtayo ka ng negosyo, especially sari-sari store, servant tayo dito mga kanegosyo. Taga-silbi tayo ng mga customer natin. Pero hindi naman ibig sabihin ng kanegosyo porque sinabi kong taga-silbi lang tayo, alipin tayo. Hindi po ganong kanegosyo. Importante lang na kinakailangan po pantay-pantay ang pagtrato na ibinibigay natin sa bawat customer na bumibili sa tindahan natin. Hindi rin naman kasi maganda ka negosyo na porkit alam mong may negosyo ka, may pera ka, masyado na mataas yung tingin mo sa sarili mo at napakababa na ng pagtingin mo at ng pagtrato mo sa bawat customer na bumibili sa tindahan mo. Mali ang kanegosyo. Kung ganyan ang ginagawa mo, ngayon pa lang baguhin mo na yan. Kasi ang tinderang napakasungit at mapagmataas sa kapwa, hindi po umaasenso ang negosyo. Tandaan mo yan. Imagine ka negosyo kapag ka meron kang, halimbawa may katulong ka, may servant ka sa bahay ninyo, pagkatapos ma-attitude, diba sisisantingin mo? Ganon din po sa pagninegosyo. Kapag ka merong customer, bumili sa tindahan at yung tindera, yung owner ng business, may attitude, diba, hindi niya naman pwedeng sisantihin yun. Anong pwedeng gawin ng customer? Pwede niyang layasan yung tindera, yung tindahan, at lumipat siya sa kabilang negosyo o tindahan. Kapag ka ganyan na nangyayari ka negosyo, mauubos yung mga tao na posibleng tumangkilik sa tindahan mo at ang masama niyan, magsasara yung tindahan mo, di ba? Kasi wala ka ng customer wala ng parokyano, wala ng mga tao na po pwedeng tumangkilik sa negosyong ginagawa mo kasi napakasungit mo, napakapangit ng ugali mo. Kaya kung ganyan ang mindset mo, ngayon pa lang ka negosyo, baguhin mo na yan kung gusto mong umasenso yung negosyong pinapatakbo mo. Mga kanegosyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. Kung umabot kayo hanggang dito sa dulo, ibig sabihin nagustuhan nyo yung ganitong klase ng mga usapin, ano? Kaya pa-subscribe naman po sa aking YT channel at pa-follow na rin po dito sa aking Facebook page, mga kanegosyo. Yun lang po, maraming salamat sa inyo.